Sa pag-uusisa kanina kay Budget Secretary Butch Abad, lumabas na bukod sa DAP, may iba pa palang pinaguhugutan ng pondo ang Malacanang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagkaroon ng pondo para sa DAP nang ipunin ng Malacanang ang pondo ng iba't ibang proyektong di pa magagawa. Pero may duda si Opposition Senator Nancy Binay. Di raw kaya sinadya ang pagkansela ng ilang proyekto para magkaroon ng savings? Isa sa tinukoy niya ang naunsyaming pagsasaayos ng NAIA Terminal 1 na minsan ang nabansagang worst airport in the world. Mahigit kalahating bilyong piso ang nakalaan para dito na kalaunan ay naideklarang savings. Nalaman nga na baka may structural concerns dyan sa NAIA, kaya mas malaki namang panganib kung itutuloy yan na merong structural concerns. Siguro dapat may managot kung bakit nagkakaroon ng delay dun sa approved projects ng Kongreso. Tama ho ba? Taon-taon naman ho, bumabalik ho kami sa inyo eh. At yan ho siguro yung proseso. Na paano ho kung sinasadya yung delay? Hindi naman ho siguro ganun ang pangyayari. Tanong pa ni Binay, bakit napondohan ng DAP ang Commission on Audit o COA at Commission on Elections o COMELEC? Dapat daw kasing independent ang mga tanggapang ito at hindi dapat nagkakaroon ng utang na loob sa ehekutibo. Ang COA na nakatanggap ng 143 million pesos para sa pagkuha ng karagdagang mga consultants at eksperto. E di lumalabas ho ngayon, ang laki ng utang na loob sa inyo ng COA kasi nadagdagan ng pondo ang kanilang ahensya. Well, binanggit doon namin sa kanila na kailangan nilang gamitin yung kanilang savings. Which pero they have not used until ang sagot naman sa amin na meron silang panggagamitan. Ang COMELEC naman nabigyan ng 4.1 billion pesos pambili ng PICOS machine noong 2012. Pero sa pagtatanong ni Binay, umamin si Abad na di galing sa 144 billion peso na pondo ng DAP ang ibinigay sa COMELEC. Kaya lumalabas na meron pa palang ibang pinagkunan ng pondo ang palasyo. Ilang beses ko hong tinignan tong listahan nyo. Wala ho ako nakikitang COMELEC dito. Yun ho naman, cross-border. Ibig sabihin, pero nandito hindi ho siya DAP. Yung memo, yung package ng DAP projects na sinabit for approval by the President, hindi ho nakasama yung requirement. So ano pa ho mga proyekto na katulad ng COMELEC na hindi kasama sa DAP pero nabigyan ng pera through savings? We can submit that ho. Kinuwestiyon naman ni Senador Ralph Recto ang 30 billion pesos na ibinigay sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang capital infusion. Sana raw, ginugol na lang ito sa mga proyektong nakakalikha ng trabaho. Na-question din ang 70 million pesos mula sa DAP para sa stem cell research ng Health Department na sana ay pinambili na lang daw ng hospital beds. Tinitingnan ho natin naman ang ating kakulangan sa ating hong kalusugan in terms of preventive, promotive, curative, yun hong panggagamot. Halos 7 oras nagtagal ang pagdinig. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Cheese Escudero, pag-uusapan pa raw nila kung pababalikin si Abad at iba pang miyembro ng kabinete para matanong muli ukol sa DAP. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.